teknolohiyang magbibigay babala sa paparating na sakuna. Ina-address ng NOAA ay mabigyan ng at least 6 hours lead time na warning ang mga low-lying communities na susceptible sa baha. Detalyadong impormasyon sa pagtala ng lagay ng panahon. Ang isang software o isang tool na pwede natin gamitin para sa early warning system. Alam niyo na makapagong proyektong inulunsad upang makapaghanda sa paparating na matinding pagulan sa bansa. Ito po si Paring Ray. Maagang pagtukoy sa nagbabadyang sakuna, maaari nang malaman gamit ang teknolohiya. Ako naman ang inyong kasangga, JR Langit. Ang lahat ng yan ngayong gabi sa ating Kasangga Mo Langit. Para makatulong sa paghanda ngayong tagulan, inulunsad kamakailangan DOST ang tinatawag nilang Project NOAA. Ito ang Nationwide Operational Assessment of Hazard. Taon-taon may isang dosenang bagyo ang dumaraan sa Pilipinas. Kaya naman lagi tayo nabibiktima ng matinding pagbaha at ilang beses na tayong nabubulaga sa mga delubyong kumikitil ng maraming buhay. Bilang tugon, upang tayo ay makapaghanda sa paparating na sakuna, lalo na sa panahon ng tagulan, naisipan ng pamahalaan at ng pribadong sektor ang Project NOAA o ang Nationwide Operational Assessment of Hazard, kung saan sa pamamagitan ng website ay makikita ang mahalagang impormasyon sa lagay ng panahon. Ang ina-address ng NOAA ay mabigyan ng at least 6 hours lead time na warning ang mga low-lying communities na susceptible sa baha. Eventually, sasakupin din ito ang mga landslides at saka mga iba pang hazards katulad ng pagyanig ng lupa. Para maligtas mo ang sarili mo, kailangan maging handa ka eh. Pero bago ka maging handa, kailangan maging aware ka eh. So, ang ginagawa ngayon ng warning agencies natin, of course, ang DOST, is paano maikalat yung mga informasyon na yan. Sa isang paraan na talagang kayang-kayang maintindihan, ma-appreciate at magamit ng mga tao. Ang impormasyon makikita sa website ay galing sa iba't ibang monitoring stations ng DOST. Ang mga kulay berding marker ay mga rain gauge. Ang mga asul naman ay ang mga weather station, habang ang mga pula ay mga stream gauge. Sir, paano naman gumagana itong Project NOAA? Marami tayong mga assets ng gobyerno at marami din tayong mga talento, no? Mga scientifico na gumagawa ng mga pag-aaral na pwedeng gamitin sa disasters. No? At lahat na yon ay kinakalap namin katulad ng Doppler data, MTSAT data, yung satellite data, yung mga sensors na dinideploy natin sa buong Pilipinas. At itong lahat na informasyon na ito ay hinahatid natin sa mga tao para makapaggawa sila ng magandang desisyon laban sa sakuna. Bukod sa high-resolution hazard map na makikita sa website, mag-free ng Project NOAA ang paglalagay ng automated rain gauges at water level measuring station sa may 18 pangunahing river basin sa Pilipinas. Sa pamagitan ng early warning system na ito, maaaring malaman ang kasalukuyang lagay ng panahon hanggang sa mga susunod na 6 na oras. Take for example this image here. That red circle there encircles the city of San Fernando, Pampanga, where I'm from. And you can see that there are actually patterns in how clouds move. Now what I can actually do is call somebody in San Fernando. It will rain there in 1 hour as I see it, as the clouds are moving real time. We are able to provide information as early as possible because all the data gathering, collection of the data, the processing of the data, and the output of information, they are all automated.
Ayon sa kalihim ng DOST na si Mario Montejo, ang Project NOAA ay bunga na sama-samang konsepto ng mga Pilipinong scientists at inhinyero. Yung equipment kinakabit, those are mga water levels. Tapos meron kami rain gauges. Mula sa watershed kasi, bababa yan, titignan natin ang effect sa water levels. We have a equation kung paano ma-determine, tapos magkakaroon nga ng model. Itong water level talaga is the actual. Ang ginagawa natin, based sa topo ng yung river channel, laki ng ating watershed, amount of rain, titignan natin kung umulan ng ganito kalakas, ano ba ang aakyat ito? Yung pag-akyat nito, compare naman dito sa real. Yung water level is the real-time monitoring. Yung modeling naman is we are trying to model what will happen 6 hours from now. Kaya malakas ang ulan dito, ano mangyayari dito sa water level 6 hours? Tunghayan sa muling pagbabalik ng Kasanggamong Langit. Meron tayong accurate information, real-time information in relation sa baha, in relation sa dami ng tubig na bubuhos ng isang ulan, ay malaki may ikukontribute ito, no? Lalo-lalo na sa pagligtas ng buhay ng ating mga kababayan. Kasangga mo ang langit. Impormasyong dapat malaman upang ang nagbabadyang sakuna ay mapaghandaan. Binigyan daan ng Project NOAA. Tulad ng karakter sa Biblia, ang Project NOAA ang nationwide operational awareness for hazard ang nagsisilbing babala sa malakas na pag-ulan at pagbaha. Ayon kay DOST Secretary Mario Montejo, ang paglulunsad ng Project NOAA ay tugon sa hamon ng pamahalaan na magkaroon ng flood early warning system ang lahat ng komunidad sa paligid ng ilog o river system sa ating bansa. We have launched yung Marikina. For the Marikina River, the next 2 river system, yung Cagayan de Oro, Iligan in end of July. Then another 3, we're talking here of Agno, Pampanga, and Bicol by mga second week of August. At the end of the year, hindi naman sabay-sabay, pero monthly, madadagdag pa tayo ng another 8 major river system. By next year, may 3 pa na medyo malaki. Kasabay ng paglalagay ng mga early warning systems na ito ay ang maigting na kampanya para sa sama-samang pagtutulungan ng lokal na pamahalaan upang matagumpay na maisulong ang Project NOAA. Kailangan dito na yung mga communities nag-prepare beforehand. Kahit prepared sila at walang binabato ng gobyerno, walang mangyayari sa ating disaster effort. So, it works both ways. Right now, ang ginagawa po namin, we're coordinating with DIMG, no, yung kanilang talakayan, tapatan na program. And later on, we will try to train them, no, through the use of DOSTV. Gagawa po kami ng mga tutorials. Kung ang tanong nyo naman po, may internet ba dun sa far-flung areas ng mga barangay? No? Mahirap din po yun. Pero naniniwala ako na yung mga probinsya, yung munisipyo, meron naman siguro internet yun, diba? At yung merong internet doon, pwede nyo lang i-print out yung mapa, at pwede yung mga radio stations magpasa at broadcast nila through radio. Gaano kalaki ang maitutulong itong Project NOAA para sa ating mga kababayan? Despite na this year lang naman siya nag-start, pero yung the mere fact na meron tayong accurate information, real-time information in relation sa baha, in relation sa dami ng tubig na bubuhos ng isang ulan, ay malaki may ikukontribute ito, no? Lalo-lalo na sa pagligtas ng buhay ng ating mga kababayan. Kung magtagumpay ang proyektong ito at patuloy na malinang ang teknolohiya, darating ang panahon na atin na ring mapaghahandaan hindi lamang ang trahedyang dulot ng malakas na pag-ulan, kundi maging ang delubyong tulad ng tsunami at lindol. Ito pong Project NOAA ay sumusunod ng internet model. Malaki po ang hinaharap natin na problema sa mga disasters. Kailangan po lahat ay tumutulong mula sa individual, komunidad, ang private sector, ang akademya, ang mga researchers, ang civil society organizations, mga NGOs,
mga church, ang simbahan, ang mga government agencies, lahat po tayo ay dapat magkapit-bisig at magtulong-tulungan dahil sa ganung paraan lang po natin maiibsan ng mabuti ang mga dalang epekto ng mga extreme hazard events.